naman lumabas na kayo lahat. Ano ba problema mo? Tawag ka ng Tonet. Ano ba yun? Ang problema ko, yung anak nyo. Bakit nagpupunta dito anak ko? Siguro minamanyak nyo, no? Teka nga. Sandali lang. Ikaw nga, ibababa mo nga yung boses mo, nakakabingay yung bunganga mo. Anong pakialam mo? Anak naman si Tonet eh. At saka pwede ka naman makipag-usap ng mahinahon na. Marco, Tonet, huwag nga kayong dalawa. Upo kayo dyan. Pagod na pagod ako sa trabaho. Ganyan ang abutan ko. Ano-ano mababantaan ko. Huwag kang huwag mo nga masyado sigawan yung mga bata. Ba't hindi? Pagod na pagod ako. Huwag mo pagtaasan ng boses. Anak mo yung mga yan. Pagod ka. Oh, namimiloso ko pa. Ano? Magsalita kayong dalawa. Magsalita ka. Tonet, ano ba yung nababantaan ko? Magkaano-ano ba talaga kayo ng Itan? Yung Itan na yan, ano ba? Magkaibigan na po kami. Kaibigan? Oh, magkaibigan naman pala eh. Ano bang inaalam ng butsi mo dyan? Kaibigan lang, kaya mag-relax ka. Huwag mo sigawan ng mga bata. Parang iba kasi nararamdaman ko sa mga yan. Iba na? Oh, Marco. Sa tingin mo, ano naman magitan doon sa dalawa? Kasi tita, lagi ko silang nakikitang magkasama. Siguro, magkaibigan lang talaga sila. Ano siguro? Bakit? Magkaibigan na naman talaga kami ni Ethan ah. Oh, magkaibigan lang naman pala eh. Pero wait lang, Tonet. Bakit kailangan pang sumugod dito nung nanay at tatay ni Ethan? Pasagulera, gusto ng away. Strategy lang yun kasi nag-online selling yun. Papasikat. Kung di nyo pinigilan kanina, pasag na mga mukha nyo. Yan, Maximo! Diyan ka magaling! Yan ang pinapakita mo sa mga anak natin na masagulera ka. Yan ba gusto mo matutunan nila? Oh! Dapat dyan nag-aaral na mabuti eh. Hindi ko ano pinagladandigan, pinag-aaralan mo. Kausapin mo na maayos. Huwag mo sigawan yung bata. Alam mo, pagod lang yan. Magpahinga ka na. Hindi. Simula bukas grounded ka ha. Grounded ka. Huwag kang makikipagkita sa Ethan na yun. Sinasabi ko sa'yo ha. At ikaw Marco, bantayan mo yan ha. Bantayan mo si Tonet ha. Sabihin mo sa akin kung ano ginagawa niya sa school ha. Wala nga kayo. Pahinga na ako. Sinasabi ko sa'yo ha. O siya, sige. Magpahinga na rin kayong dalawa. Oh, narinig niyo ang tita Tili niyo ha? Pakinggan niyo na lang. Buhay ka naman to. Sige po, tita. Tulog na ha. Opo. Simula ngayon, Ethan, hindi ka lalabas ng bahay. At wag ka nang pupunta sa bahay ng Tonet na yan. Sa bahay ng mga Bextitas na yan. Simula ngayon, grounded ka na. At ikaw naman, Papo, huwag kang konsentidor. Hindi yung kinukonsenti mo yung anak ko sa kaguhan yan. Aaron, sabi mo nga sa akin, bakit ba parang galit na galit ka dyan sa mga Bextitas na yan? Wala na kayong pakialam doon. Huwag niyo na pating dagdagan ang problema ko. Ang dami ko nang inaasikaso sa negosyo natin. Dumadagdag pa kayo. Eto, simula ngayong grounded ka na. Madami akong mata sa labas. Nandiyan pa si Pepita. Lagi yan nakatitig sa'yo at nakatingin. Binabantayan ka. Tandaan niyo yan. Kaya kayong dalawa, matuto kayo makinig at umayos kayo. Naintindihan niyo ba? Papo, sinasabi ko sa'yo ha, may malaman lang ako na kinukonsinti mo ba yung anak mo? Nako, pati tayong dalawa, magkaaway! Pipita, timplam na nga ako ng kape doon. Sige po pa. Nak, usap tayo. Makit ka na sa taas. Mauna ka na. Anak. Ako. Ba't ganun kaya si ma'am? Wala naman talagang ginawang masama o hindi naman ako pinagnasaan ng mga Bextitas. Iba yung tingin nila sa kanila. Bakit po kaya ganun siya? Ako. Nak, parang di mo naman kilala yung mamo. Unang-una, alam mo namang #1 si Losa yan. Saka, ayaw na ayaw niya nang gumagawa tayo ng action na hindi natin pinapaalam sa kanya.
Pero, Papo, di ba po pare-pares naman po silang mga Becky? Di ba po dapat pare-pares silang nagtutulungan, naghahatakang pataas? Pero bakit po kaya ganun si Mamo? Nakpasensya ka na kasi sa ganyang mga bagay. Hindi ko na yan pinagpapapansin kasi wala namang kakwenta-kwentang bagay yan eh. Ano ko ba dyan sa mamo mo? Ang mahalaga, sundin na lang natin kung anong gusto ng mamo mo. Para hindi na humabay ang mga usapin na gaya nito. Diyan ka muna anak, may gagawin pa ako. Naku, sumasakit ang ulo ko sa mga batang iyan talaga. Huwag ka na kasi magpaka-stress. Tigas ng mukha mo nga bakla, no? Sugod-sugod pa dito. Oh, ano naman? Ba't niya ako tinawag at papahinga na ako? Anong pag-uusapan natin? Ano ba yan? Naku, ito unahan ko na ha. Ikaw nga, huwag mo nga masyadong pinagtataasan ng boses sa mga bata. Hindi mo alam na trauma na yung mga yan sa mga sinasabi mo sa kanila. Kung mo silang binubulyawan, pwede mo naman silang kausapin na maayos eh. Alam mo, Ambi, naiintindihan ko naman si Timmy kasi nga, siya nagtatrabaho, siya nagbibigay ng baon sa mga bata. Hindi may iwasan na magalit siya. Ito na naman tayo sa pagbibigay ng baon at pagpaaral sa mga bata. Napakalaking bagay kasi noon. So, yung pag-uusapan natin, yun pa rin. Tungkol pa rin sa akin. Ano ba yan? Anak ko naman kung anong bagay sabihin mo. Sige, sabihin ko na sa inyo. Ito talaga yung dahilan kung bakit pinatawag ko kayo. Babalik na ulit ako sa US. Ano? Babalik? Parang biglaan naman yata yan. Oo nga. Ay nako, kung nabigla kayo, edi mas nabigla ako. Eh wala eh. Pinatawag na ako ng main office eh. Pinababalik na ako sa US. Wala akong magagawa. Eh, pinapili ako kung magre-resign ako o babalik ako doon. Siyempre, mas pipiliin kong bumalik doon, ano? Kaysa naman maging palamunin tayo lahat dito ni Timmy. Oo, hindi naman issue yung palamunin tayo ni Timmy dito or ano. Kahit naman nag-online job ka, may sinasahod ka pa rin, bibigay ka pa rin naman kahit pa paano. At nakakausad naman tayo doon. Ayun nga kasi, yung online job na yun, yung main office na nagpatawag sa akin, kailangan nila ako sa mismong opisina. Eh, tingin mo, gaano katagal yan? Wala, hindi sure. 2 years, 3 years. 3 years? Tagal naman. Tatagalan ka na naman yan. Okay lang yun, ano ba kayo? Lagi naman tayo magkaka-video call, ano? Tsaka hindi naman aalis yan kung hindi laging galit si Timmy. Kung na naman. Siyempre, tayong daday lang pagod. Sino sabi mo pakapagod ka? Dahil mo pa yung pinakamay-ari ng kumpanya nyo. Tapos susumbat nyo sa amin na ikaw yung gumagastos dito sa bahay. Oh, eh ano naman talaga namang nagbibigay si Timmy ah. Eh ikaw nga to, ano ginagawa mo dito? Kain, tulog, inom, alak, lasing, ano? Wala nang pagbabago, tapos magkano pa ng basag ulo. Pampa? Ikaw pa talaga nagsabi niyan, ha? Ay nako, tumigil na kayo. Ang ending yan, mag-aaway-aaway na naman kayo. Basta, pag umalis na ako, tigil-tigilan nyo na yung mga ganyang mag-uugali nyo, ha? Umayos kayo. Hindi pa lagi maiintindihan nyo ang isa't isa, pero intindihin nyo na lang hanggat naiintindihan nyo. Sus, subukan, gawin mo. At tulog lang. Sama mo na to. Pinagkainan mo, Kaya mag-uuro niyan. Matutulog na kami, ha? Hello, Tonet. Kamusta ka na? Eto, okay naman. Ako kasi sinabo ni Mamo eh. Pinagbawalan pa ako lumabas eh. Tsaka pinagbawalan na may pagkita sa'yo. Ikaw ba? Parehas pala tayo. Pinagbawalan din akong pagkita sa'yo. Sumama sa'yo. Siguro tama talaga sila. Baka wag muna talaga tayong magsabi. Ha? Bakit naman tayo hindi makikita? Eh, bago pa lang naman tayo nagkaka-close. Bakit? Anong gagawin mo? Kilala mo naman si Marco. Makita na tayo magkasama. Kung ano na pinagsasabi sa ating dalawa. Naku, huwag kang masyadong mag-isip na kung ano-ano. Basta ang mahalaga,
makasama mo ako, makasama kita. Yun lang yung malagi. Kasi lahat ng problema natin, masusolusyonan natin. Basta tayo yung nagtutulungan dalawa. Alam mo yun? Sige, bahala ka. Oo, akong bahala sa'yo. Sige na. Bye. Oh, paano ngayon yan? Oh, ba? Dagdag na naman na sa isipin ko. Isipin mo, ha? Aalis si Andy. Pagpunta na Amerika. Tapos ikaw, araw-araw kang tatrabaho. Oh. Sino asahan ko pag tulong sa pag-ano sa mga bata? Sino? Si Maxi? Ay, araw-araw naman lasing. Tanghaling lumising. Sa ulo. Ganun talaga. Kasi naman, kung mag-desisyon yan si Am, pabigla talaga. Like parang ganun dati. Mag-decide, aalis, tatakas. Ewan ko ba, paano gagawin natin ngayon yan? Baka naman totoong nabigagi siya. Baka naman talagang totoong nag-email yung boss niya na kailangan na siya doon. Sabi mo, baka talagang naiinis siya sa akin. Manang, grabe talaga makipag-usap yung mga bikestitas na yun. Mga ugaling squatter. Tignan mo yung isa. Mukhang kabayo, ang haba-haba ng liig. Yung isa, ang taba, ang laki ng tiyan. Tapos yung isa, naku, di ko naman, naku talaga. Grabe sila mga ugaling squatter. Kaya nga kailangan hindi na magkita yung dalawang yan. Si Ethan at saka yung Tonyong yan na nagpapangalan pang Tonet. Akala mo babae, bakla naman. Pero, alam mo ba mas maganda pa ako dun sa Tonet na yun? Walang tatalo sa ganda ko. Ako lang bagay kay Ethan. Hoy, manimik ka. Umalis ka nga sa harapan ko. Ang katawan mo mukha ang gram na puno ng tubig. Tonyo. Ano ginagawa mo dito? Wag mo nang isipin yun. Lilipas din mo ang galit ng mga titas natin. Ikaw kasi, pinagbawalan ka na. Inulit mo pa. Marco, pumunta ka lang ba dito para dagdagan yung sermon nila sa akin? Hindi, nagkakamali ka. Nandito ako para kilitin ka! Ang hirap. Mga Bex!